Magandang araw po sa inyong lahat at bago po ang lahat, nais ko munang batiin kayong mga tagapanood ng isang maligaya at madigong bagong taon. Bagong taon, bagong mga hamon, bagong pag-asa at naway magdala ito ng mga natatanging biyaya at pagpapala para sa inyong lahat. Maasa rin po ako na patuloy niyong tatangkilikin ang aming YouTube na channel na ito. Kasalukuyang nasa Pransya pa rin po ako, ngunit minarapat kong maglabas na po ng ating unang video sa taong 2024. Kaya sa ating pagtatanghal ngayon ay meron akong dalawang istorya ng himala para sa inyo. Ang banal na pakikipag-ugnayan ni Padre Pio ay nagbibigay liwanag sa madilim na mundo ng isang babae, isang mahimalang panunumbalik ng paningin ang naganap ng ibinigay ni Padre Pio ang kanyang basbas. Tutukan ang kanyang istorya sa ating pagtatanghal ngayong araw. Samantala, sa ating pangalawang istorya, si Luigi Antonelli, isang lalaking nasa bingit ng kamatayan, ay bumaling din kay Padre Pio para sa isang himala. Panoorin ang paglalahad ng kwento ng manunulat na ito at panoorin kung paano niya natagpuan ang kapayapaan at kagalingan sa gitna ng kanyang pagdurusa. Kaya manatiling nakatutok at panoorin. Si Gracia, isang babaeng taga-bukid na may 29 na taong gulang at bulag mula sa kapanganakan, ay pumupunta sa maliit na simbahan ng monasteryo ni Padre Pio sa loob ng ilang panahon. Isang araw, bigla siyang tinanong ni Padre Pio kung gusto niyang makakita. Siyempre, nais ko, sagot niya, hanggat hindi ito isang okasyon para ako'y magkasala. Sinabi sa kanya ni Padre Pio na gagaling siya at ipinadala siya sa Bari. Hiling niya sa asawa ng isang pangunahing doktor sa mata, si Dr. Durante, na bantayan siya. Matapos suriin ng doktor sa mata ang babae, sinabi niya sa kanyang asawa, "Wala akong magagawa para sa kanya. Maaaring gumawa ng milagro at pagalingin siya ni Padre Pio, ngunit hindi ko ito kayang gawin. Kailangan ko siyang pauwiin ng hindi na inooperahan." Ngunit iginiit ng kanyang asawa, "Yaman din lamang na ipinadala siya ni Padre Pio sa iyo, maaari mong subukang operahan ang isang mata niya." Sa wakas ay nakumbinsi siya ng kanyang asawa. Una niyang inoperahan ang isang mata at pagkatapos ay ang kabilang mata. At pareho silang gumaling. Kaya totoo ang pagtitiwala ni Padre Pio sa doktor na ito. Sa pagbabalik sa San Giovanni Rotondo, pumunta si Gracia sa monasteryo. Sa loob ng sakristiya siya ay sumubsob sa paanan ni Padre Pio. Tahimik itong nakatayo doon habang minamasdan ng babae sa kanyang paanan. Pagkatapos ay sinabihan niya ang babae na bumangon. Bumangon si Gracia at nasilayan niya ang santo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Tanging pagmamahal, pagtataka, kagalakan at pasasalamat ang mababakas sa mga mata na nakakita ng liwanag sa unang pagkakataon. Nakatayo roon si Padre Pio nang hindi kumikibo at ngumiti sa kanya. "Pagpalain mo ako, Padre, pagpalain mo ako," pakiusap niya. Ginawa niya ang tanda ng krus sa ibabaw niya, no? Ganon. Ngunit nanatili roon si Gracia na hindi kumikibo. Nung siya ay bulag pa, binabasbasan siya ni Padre Pio sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mga kamay sa kanyang ulo. "Pagpalain mo ako, Padre. Pagpalain mo ako," ulit niya. At tila ba nabigo. "Anong klaseng pagpapala ang gusto mo?" sagot ni Padre Pio. "Isang balde ng tubig sa ulo mo?" Kaya iyon ang biro ni Padre Pio sa kanya. Nakaranas din ng isa sa mga himala ni Padre Pio, ang Italianong manunulat ng komedya na si Luigi Antonelli. Inilarawan niya ang kanyang karanasan sa isang Arhentinong manunulat, si Dino Segre, na kilala bilang Pitigrilli, na nakaranas din ng pagbabagong buhay dahil din kay Padre Pio.
Natuklasan ng mga doktor na mayroon si Luigi ng cancer na umabot mula sa kanyang tainga hanggang sa kanyang likod. Sinabi nila sa kanya ang sinasabi nila sa lahat. Pagdating sa cancer, ang modernong agham ay nasa parehong kalagayan matapos ng 2,000 taong paglipas. So walang pagbabago. Noon, ang motto ay opium et mentiri, ibig sabihin, bigyan ng biktima ng ilang opyo at itago ang katotohanan sa kanya. Gayunpaman, ang mga kasinungalingan ng mga doktor ay mas sopistikado, no? Sa halip na lagyan ng opyo ang iyong mga inumin, tinuturukan kanila ng mga pampawala ng sakit. At sinabi niya sa kanyang siruhano, sa puntong ito, naisabuhay ko na ang kalahati ng aking buhay bilang tao. Ano mang higit pa rito ay karagdagan na, ngunit di ko ito ipagpapaliban. Sabihin mo sa akin ng katotohanan, ilang oras pa ba ang mayroon ako? Kung may operasyon, 6 na buwan. Kung walang operasyon, 3 buwan. Yun ang sagot ng kanyang siruhano. Operahan mo ako sa makatuwid, niya. Ang 3 buwan buhay ay hindi dapat aksayahin. Ooperahan na sana siya nang may nagmungkahi sa kanya. Bakit hindi mo puntahan si Padre Pio? Sumanggunik siya sa iba't ibang tao at sinabihan siya ng lahat tungkol sa isang monghe na gumagawa ng mga himala na naninirahan sa monasteryo ng mga Cappuccino sa San Giovanni Rotondo. Hindi siya sigurado kung ang salitang himala ay eksakto sa teolohikong pananaw. Pinuntahan niya si Padre Pio, dumalo sa isang misa na kanyang ipinagdiwang at nakipag-usap ng matagal sa kanya sa loob ng kumpisalan. Hindi na niya maulit ang sinabi niya sa kanya dahil habang kinakausap niya si Padre Pio, ay para bang naroon siya sa isang supernatural na mundo. Naagapan ang kanyang kanser. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng mga doktor at hindi niya alam kung ano ang maaaring ibunyag ng x-ray at ng ilang mga pagsusuring tinatawag na histological examination na hindi niya hayaang gawin pa rin nila. Ngunit pakiramdam niya ay mahimalang gumaling na siya. At yan po ang ating istorya ngayong araw. Sana'y naibigan po ninyo sila. At kung naibigan naman po ninyo sila, ay wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito para lalo pa pong makilala ang ating YouTube channel na ang Tinig ni Padre Pio. At wag din po kayong makalimot na mag-subscribe. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas pang mga video sa hinaharap. At kung nais po nyo kaming suportahan, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio@gmail.com. Lumahok po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya. At ito po ay misa para sa inyo. Pinagdiriwang po ito para sa inyong sarili at sa inyong mga intensyon. At sa inyong paglahok ay bibigyan din po namin kayo ng regalo ng pinasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. Ang mga alagad sa kalinga ni Padre Pio ay isang samahan ng mga taga-suporta namin na nagbibigay po ng donasyon kada buwan. Sa kasamang palad ang aming website po ay hindi na po gumagana kaya makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio@gmail.com at doon ko po may ipapaliwanag sa inyo kung paano po ang pagbibigay ng donasyon kada buwan. Ito po ay sa pamamagitan ng GCash sa pag-transfer po sa aming bank account sa PTO. At ang mga detalye po ay doon na lang po natin pag-diskusyonan sa email. At hanggang dito na lang po tayo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi
ng ating Panginoong Diyos.